Ayun nga mga kaps, at bumibira na itong si Bagyong Emo nga tayo nga naman ay papunta ngayon sa Cabanatuan City para kuhanin natin ang pinagawa nating table saw shafting. Napakasolid nito mga kaps. Balak nga pala mga kaps talaga ay magmotor o magsingle na lang para mas mabilis tayong makapunta at makarating sa ating paroroonan. Kung ako kasi yung tatanungin, mas madali talagang bumiyahe ng nakasingle. Una sa lahat, madaling sumingit, mas mabilis ang biyahe, matipid pa. Pero kung ganito naman yung panahon, maulan, at bumabayo nga itong si Bagyong Emong, mas magandang mag 4 wheels ka na lang. Kasi pag uwi mo ng bahay kung nakasingle ka, sigurado, basang sisiw ka. Natapos na nga itong pinagawa nating table saw shafting. So napaka-solid nito mga kaps. At yan, ilalagay nga yung mga drill chucks at pillow blocks para all goods na tayo mga kaps. And then i-send natin ito dun sa ating mga kaps na order from La Union. Bali dalawa itong table saw shafting na ito mga kaps. Bali isasaysay ko lang mga kaps yung details nitong ating table saw shafting. Yung diameter nitong shafting mismo mga kaps ay 1.5 or 1 medya. Yung drill chuck naman yan mga kaps ay up to 16mm or 5/8 inch. Yung pwede nating ilagay na bala dyan. At yan nga, after maikabit yung mga pillow blocks nyan ay ikakabit na rin yung flat washer at yung locking nut natin. Kamakailan nga mga kaps ay nagpadala tayo sa Antique ng isang set ng table saw shafting at ng isang set ng cutter head. Kasama na yung blade mga kaps para sa ating ka-woodworker doon na nagsisimula ng kaparehas nating negosyo, ang woodworking business. Well, sabi ko nga mga kaps, itong mga woodworking tools natin na ito na pinapagawa ay talaga namang game changer pagdating sa ating mga woodworking projects. Well, sabi ko nga, hindi ito yung katulad ng mga nabibili sa online o yung mga nabibiling ready-made na mga kaps kasi ito pinasadya talaga. At yung length ng table saw shafting natin na yan ay 24 inches, hindi pa kasama yung ating drill chuck. So overall ay sobra siya ng 24 inches kasi isinasalpak yung drill chuck natin na yan mga kaps. Tsaka dun sa cutter head naman na pinapagawa natin ay talaga namang napaka-solid mga kaps. Wala tayong masasabi dyan. At yung mga nabibili kasi sa online, kung hindi ako nagkakamali, yung cutter head na yon, yung bola na yun mga kaps ay Allen wrench yung ginagamit. Unlike dun sa pinapagawa natin na cutter head na talaga namang napaka-solid. Etong table saw shafting na ito mga kaps, kung mapapansin nyo, yan, 1.5 or 1 medya yung diameter ng shafting. Kaya naman talaga namang napaka-tibay niyan mga kaps. Yung mga nabibili kasing ready-made na mga kaps ay mura nga, kaya lang medyo maikli. At saka yung pillow blocks ay talaga namang hindi ganun ka-quality yung nilagay na pillow blocks. Yan kasi ay, yan ang magdadala ng load kapag tayo ay magtitis-tis na mga kaps sa ating gagawing table saw. Kumbaga pang lifetime na rin talaga siya mga kaps, kaya naman talagang nasa maintenance lang din ang ikatatagal ng ating mga power tools o kaya ng mga woodworking tools na ginagamit natin sa ating mga woodworking projects. Sa mga kaps nating nakakapanood ng mga videos na ina-upload ko, ito mismong size na to ng table saw shafting ang ginagamit natin sa ating table saw. Sinimulan natin ng woodworking business natin since 2019 at hanggang ngayon mga kaps ay buong-buo pa rin yung ating table saw shafting ngayon at walang naging problema. Yung iba kasing nabibili natin sa online or yung mga ready-made na table saw shafting ay maliit mga kaps, 1 1/8 or 1 1/4 lang yung diameter ng shafting. Kaya naman yung 1.5, the bigger the better. Tsaka makasisiguro kayong talagang matibay. Diba? So, paano mga kaps? Medyo napahaba yung daldal natin dito. So, sa mga gusto pang umorder, sa mga gusto pang mag-inquire, ay mag-comment lang kayo sa video na ito. Kaya mag-follow at mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. So, hanggang sa muli, hanggang dito na mga kaps. Thank you so much and Godspeed everyone!